Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makaraan ng ilang sandali, tumambad sa lahat ang figure ni Wang Changxiang, nakatayo ng matatag sa loob ng arena, bahagya siyang yumuko, isang tanda ng paggalang, at sa tinig na kalmado ngunit puno ng bigat ng tradisyon, kanyang winika, kapwa ko cultivator mula sa Sanshan City, patnubayan niyo po ako. Sa kabilang panig, agad namang sumagot ang kinatawan ng Sanshan City na si Sun Xiaoyan, umaakyat sa entablado na may kumpiyansa at bahagyang biro sa kanyang tinig, ang sweet mo naman. Samantala, ang announcer na si Huang Azon ay nakangisi, puno ng panunuya, at pabulong niyang binigkas, isang tabachoy laban sa isang tabachoy pa, mukhang magandang laban ito. At sa walang pag-aalinlangan, malakas at masigla niyang inanunsyo, habang makikita ang seryosong mga ekspresyon ni na Sun Xiaoman at Jiang Wang na nakatitig sa arena, sa ikalawang round, sa unang laban, simula na. Agad namang kumilos si Wang Changxiang, pinakawalan ng kanyang kasanayan, ang Miss Technique, sa isang iglap, lumaganap ang makapal na hamog sa paligid, tinatakpan ang kanyang presensya, para bang ang mismong hangin ay naging kanyang balabal. Nang masaksihan ito ng mga manunood, sumabog ang kanilang galit at inis, isa ang malakas na sumigaw, ano na naman ba, bakit ulap na naman? Dagdag pa ng isa, ang labo naman, wala akong makita. At mariin pang sambit ng isa pa, ganito ba talaga ang mga miyembro ng pamilyang Wang? Sa puntong ito, buong lakas na sumugod si Sun Xiaoyan sa makapal na hamog, handang atakihin si Wang Changxiang, napasinghap siya sa inis, sabay sigaw, ngayon, seryoso na akong lalaban, kung manalo ako, makakauwi na ako sa lungsod para hanapin ang nanay ko. Ngunit bigla siyang natigilan, mabilis niyang inikat ang kanyang tingin sa paligid, at sa kanyang pagkabigla, wala na si Wang Changxiang sa kinatatayuan nito, sa pagtataka, napasigaw siya, hoy, nasaan ka na, nasaan ka? Mabilis siyang sumugod sa gilid, nagbabakasali na naroon ang kanyang kalaban, ngunit wala pa rin, ni anino o presensya man lamang, tumaas ang kanyang kilay, puno ng pagtataka, habang iniikot ang kanyang paningin, inis niyang binigkas, walang tao dito, hoy, nasaan ka ba? Sa puntong yun, makikita si Wang Changxiang na naghahanda sa kanyang mabagsik na pag-atake, dahan-dahan niyang binuo ang selyo sa harap ng kanyang bibig, at mula roon ay unti-unting namuo ang mga maliliit na bolang enerhiya na kumikislap sa kulay berde, tila mga bituin na nagtitipon-tipon sa kanyang hininga. At hindi nagtagal, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang mapangwasak na teknik, ang Blowing Tornado, na nag-anyong isang dambuhalang dragon na kulay berde, umuungol at humahampas patungo sa nakatalikod na si Sun Xiaoyan, napailing ito sa pagkabigla, sapagkat sa isang iglap, malutong na tumama ang dragon sa kanyang malaking katawan, nagkapunit-punit ang kanyang kasuutan, at napaatras siya ng ilang metro, tinatangay ng mabangis na bugso ng hangin. Ngunit hindi nagtagal, kahit na halos wala ng saplot, buong lakas na ginamit ni Sun Xiaoyan ang kanyang purong lakas upang pigilan ang kanyang pagkaka-atres, mariin niyang iniapak ang kanyang mga paa sa sahig, at nagsimulang maglakad pasulong, nilalabanan ang malakas na bugso ng hangin mula sa Blowing Tornado ni Wang Changxiang. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon, at sa kanyang isip ay mariin niyang binigkas, aray ko, kaya ko pa. Sa gilid naman ng arena, makikita si Huang Azon na halos tangayin ng malakas na hangin, nakakapit ang isang kamay sa matibay na poste, kahit nahihirapan, mariin niyang inanunsyo, pareho na naman ang taktika, una, gagamit ng hamog upang maharangan ang paningin, pagkatapos ay kukuha ng sapat na oras para paganahin ang lihim na A-grade na teknik ng pamilyang Wang, ang Blowing Tornado. Dagdag pa niya, habang pinipilit na manatiling nakatayo, ngunit si Sun Xiaoyan ng Sanshan City ay hindi rin ordinaryong lalaki, sumugal siya sa umiikot na tornado at unti-unting lumapit kay Wang Changxiang, ito ay isang pagsubok kung ang hininga ni Wang Changxiang ang magtatagal o ang hininga ni Sun Xiaoyan ang mas magtatagal. Samantala, si Wang Changxiang ay walang humpay sa kanyang pagbuga ng hangin, pinananatili ang mabagsik na puwersa ng Blowing Tornado. Nang masaksihan ito, napasingkit ang mga mata ni Sun Xiaoyan, bakas sa kanyang mukha ang matinding inis, at sa kanyang isip ay mariin niyang sinabi, kung magpapatuloy ito, mapapagod ako nito, harangan ko muna ang malakas na bugso ng hangin. At sa isang iglap, agad niyang pinakawalan ng isa sa kanyang kasanayan, ang stone wall, mula sa sahig ay umangat ang matitibay na batong pader,
Humaharang sa mabangis na bugso ng hangin, tila isang matatag na bundok na nakatindig sa gitna ng arena. Samantala, mula sa labas ng arena, namangha si Linghi sa nasaksihan, hindi niya mapigil ang bulungin, puno ng paghanga, ang paggamit ng Stonewall, para pahinain ang breath tornado ay napakatalino. Agad namang tumango si Jiang Wang, sabay mariing wika, tama? Pero kung si Wang Changxiang ang kalaban mo, ibang usapan yun. Napakunot ang noo ni Zhao Rukeng, nagtatanong na puno ng pagtataka, ano ang ibig mong sabihin? Sa kabilang panig, seryosong nakatitig si Sun Xiaoman sa labanan, bakas sa kanyang mukha ang gulat at pag-aalinlangan nang mapagtanto ang kamalian ng kanyang nakababatang kapatid, pabulong niyang isinumpa, ang tanga. Habang patuloy na kinokontrol ni Sun Xiaoyan ang Stonewall, mula sa likuran, makikita sa harap na bahagi nito ang unti-unting pagbitak, tila mga sugat na dulot ng mabangis na bugso ng hangin. Nang masilayan ni Wang Changxiang ang mga bitak, agad niyang pinalakas ang kanyang atake, ang Blowing Tornado, ay muling umalimbukay, nag-anyong dragon na berde, at buong puwersang sumalakay sa pader na pandepensa ni Sun Xiaoyan, nanlaki ang mga mata nito, halong gulat at pagkabigla. Di nagtagal, inararo ng dragon ang Stonewall, pumailang lang sa itaas, at sa isang iglap, napahiyaw si Sun Xiaoyan sa sakit, tinangay ng malakas na puwersa, tumilapon siya paitaas, ngunit bago tuluyang lumayo, agad na nag-aktiba ang barrier ng paligsahan, iniligtas siya mula sa kapahamakan. At nang masaksihan ito ng mga manonood sa ibaba, napanganga sila, bakas sa kanilang mga mukha ang pagkagulat, isa ang sumigaw, ay nako, pati yung malaking tabatsoy napalipad. Dagdag pa ng isa, buti na lang may magic array na nagpoprotekta sa atin. At mariing sambit ng isa pa, puno ng paghanga, ang mga taong mula sa pangunahing pamilya ay talagang may angking galing. Samantala, sa kabilang panig, makikita ang mga tagapangasiwa ng kompetisyon na itinaas ang maliit na flag, hudyat ng panalo sa paligsahan. Doon, makikita si Sun Xiaoyan, nakaupo sa sahig, nakasandal sa magic barrier, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at panghihina. Masiglang inanunsyo ni Huang Azon, ang galing, may dragon head racing technique pala ang Blowing Tornado, at ang nanalo ay si Wang Changxiang. Sa sandaling yun, agad na tumakbo si Sun Xiaoyan patungo sa kanyang nakatatandang kapatid na si Sun Xiaoman, bakas sa kanyang tinig ang takot at pag-aalinlangan, Senior Sister, huwag kang magalit sakin. Samantala, nang makita ito, mariing napawika si Jiang Wang sa sarili, ang Four Spirits Body Refinement ay malinaw na hindi kasing tibay ng Conskin Drum, ang Purple Chi comes from the East Sword Technique ay talagang malakas, pero malamang hindi nito mabibiyak ang depensa, kung may magandang sandata ko, baka may pag-asa, pero sa ngayon, hindi ko kayang talunin yang batang tabatsoy na yan. Dagdag pa niya, habang seryosong nakatitig sa direksyon ni Wang Changxiang, tungkol naman kay nakatatandang kapatid na Wang, wala talagang solusyon, kapag pinakawalan na niya ang breath tornado, wala na akong paraan para labanan yon. Mula rito, malinaw na malaki pa rin ang agwat ng lakas ko kumpara sa mga estudyanteng nasa 3 taon. Pagkatapos niyang mag-isip, mariin niyang winika, kahanga-hanga talaga, kahit pa pagsamasamahin ang lahat ng kasanayan ng buong Maplewood City Daoist Academy, tila kakaunti pa rin ang makakayang gumamit ng unang klaseng kasanayang Daoist. Dagdag naman ng matandang caretaker, sa tinig na mababa ngunit puno ng karunungan, dahil yun sa attribute bonus ng Dao Vessel True Spirit. Nang marinig ito, seryosong napalingon si Jiang Wang sa direksyon ng matandang caretaker, at sa pagtataka ay nagtanong, nakakaapekto ba ang Dao Vessel True Spirit sa Dao Techniques? Ngunit sa kanyang isip, mariin niyang isinumpa, anong klaseng attributes mayroon ng aking maliit na bulati? Bago sumagot, huminga ng malalim ang matandang caretaker, at sa kalmadong tinig ay ipinaliwanag, malaki ang epektong yun, ang mga Dao Vessel True Spirit ay hindi lang nahahati sa mataas at mababa, mayroon din silang mga kanya-kanyang preference base sa kanilang attributes. At sa huli, mariin niyang idinugtong, sa palagay ko, ang espiritu ng kanyang Dao Vein ay dapat na ang Wind Sparrow, likas na kayo ng hangin at ng elemental na enerhiya, kaya niya nagagamit ang unang klaseng Dao Technique kahit lampas sa kanyang antas.